Pinatay mo ba si Khushbu? Tanong ni Inspector Shatrughan Kumar, ang officer in charge sa Bhagalpur Police Station sa Bihar State ng India. Sa isang tahimik na 8 taong batang lalaki na nakaupo sa kanyang harapan. Bigyan mo muna ako ng isang balot ng tinapay at sasabihin ko sa'yo. Nakakaloko nitong tugon. Ang nasabing bata ay si Amarjit Sada. Siya lang naman ang pinakabatang serial killer na kauna-unahang naitala hindi lamang sa India kundi sa buong mundo. Sa edad na 7 ay nakagawa ng pumatay ni Amarjit at isa sa kanyang mga naging biktima ay ang kanyang sariling kadugo, ang kasisilang pa lamang niyang kapatid na babae. At ang nakakabigla sa lahat, ang kanyang mga ginawang pagpatay ay nagawa pang pagtakpan ng kanyang mga magulang. Hayaan niyo pong isalaysay ko ang kwento ng tinaguriang pinakabatang serial killer sa buong mundo. Ito po ay bilang pagtugon pa rin sa kahilingan ng isa sa ating mga viewer. Bago ko po simulan ang ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang ating notification bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload na videos. Si Amarjit ay pinanganak noong 1998 sa Begusarai sa Bihar, India, mula sa mahirap na pamilya. Ang kanyang ama ay isang laborer at kahit na nga nag-iisa pa lamang na anak ay hirap sila na kumita ng salapi para sa kanilang mga pang-araw-araw na gastusin. Ayon sa report, si Amarjit ay isang mahiyain at tahimik na bata. Kalimitan itong nakikitang naglalaro ng knickknacks, umaakyat sa mga puno at naglalakad sa kanilang village. Siya din ay loner at laging nag-iisa. Hindi ito nakikipaglaro sa ibang bata. Isang araw noong 2006 ay dumating ang kanyang tiyahin sa kanilang bahay. Kasama nito ang kanyang pinsan na 6 na buwan pa lamang. Nakakuha kasi ito ng trabaho sa syudad at pinakiusapan ng magulang ni Amarjit na pansamantalang iiwan doon ang anak na sanggol. Pumayag naman ang mga magulang ni Amarjit dahil sa wala namang trabaho ang kanyang ina. Makalipas ang ilang araw mula nang umalis ang kanyang tiyahin, ay nagtungo ang ina ni Amarjit sa palengke para bumili ng gulay. Iniwan nito ang sanggol sa pangangalaga ng kanyang anak. Noong una, ayon na din sa mga testimonya ni Amarjit sa kapulisan, ay pinapanood niya ang kanyang pinsan na mahimbing na natutulog. Nang bigla niya na lamang naisipang sampalin ito at kurutin at sa tuwing iiyak ito ay napapatalon siya sa tuwa. Hanggang sa ilagay niya ang kanyang mga kamay sa liig na walang kalaban-laban na sanggol at tuluyan na itong mawalan ng buhay. Matapos noon ay dinala niya ang pinsan sa masukal na bahagi ng kakahuyan at paulit-ulit na hinampas ng bato ang ulo nito hanggang sa madurog bago niya ito ibinaon. Nang makauwi ay hinanap ng ina ni Amarjit ang sanggol at ganun na lamang ang kanyang pagkagulat sa mga naging kasagutan ng kanyang anak. Nakangiti pa ito nang sabihin sa ina ang mga katagang, "Pinatay ko siya." Dinala nito ang ina sa lugar kung saan niya ibinaon ang pinsan. Nakita ng ina ni Amarjit ang bato at isang kahoy na nakatusok sa itinurong lugar ni Amarjit at dali-dali siyang nagsimulang maghukay. At doon na nga niya nakumpirma na totoo ang sinasabi nito nang mahukay niya ang durog na ulo ng kanyang pamangkin. Kinagabihan nang dumating ang ama, itinali nito si Amarjit at pinalo ng paulit-ulit. Ngunit sa kabila nito ay hindi nila isinuko ang anak sa mga pulis. At nangibabaw pa rin ang kanilang pagmamahal para dito. Lumuhod silang mag-asawa sa harapan ng tiyahin ni Amarjit at nagmakaawa na huwag sasabihin sa pulis ang nangyari. Sa hindi binanggit na kadahilanan, marahil umano ay para protektahan ang dangal ng pamilya, ay tinanggap ng tiyahin ang paghingi nila ng tawad at nangako pa na hindi ipapaalam ang nangyari sa kahit na sino. Lumipas ang ilang buwan ay nanganak ang ina ni Amarjit sa isang batang babae. Alam nila kung ano ang kayang gawin ng anak, ngunit lagi nilang ipinapaliwanag dito na dapat niyang alagaan, mahalin at protektahan ang kanyang nakababatang kapatid. Sa kabila ng mga tango ay hindi ito ang nangyari dahil isang araw habang natutulog ang mga magulang ay natuon ang atensyon ni Amarjit sa kanyang kapatid.
at nakangiti niya itong nilapitan at isinakal hanggang sa mawalan ito ng buhay. Matapos ang ginawang pagpatay ay muli siyang bumalik sa paglalaro na tila ba walang nangyari. Nang magising ang kanyang ina ay nilapitan nito ang anak na bunso para padidehin. Ngunit ganun na lamang ang kanyang pagkabigla dahil hindi na ito humihinga. Luhan nitong tinanong ang anak na naglalaro at sinabi ang mga katagang, "Pinatay mo pati ang kapatid mo?" At nakangiti itong sumagot ng oo. Nang tanungin kung bakit, ang tangi lamang nitong naging sagot ay wala lang, gusto ko lang. Ang pangyayari ay nakarating sa ilang mga kapitbahay nila Amarjet at pinayuhan ng mga ito ang mga magulang ng bata na ipaalam na ito sa pulis. Ngunit sa kabila nito ay unulit lang muli ng mga magulang ni Amarjet ang kanilang pagkakamali. Dahil sa pangalawang pagkakataon ay pinagtakpan nila ang kasalanan ng anak at pinakiusapan ng ilang malalapit na kapitbahay na ilihim na lamang ang nangyari. At sa pangalawang pagkakataon ay natakasan ni Amarjet ang kanyang ginawa dahil na rin sa kanyang mga magulang. Ngunit hindi natapos dito ang pagkahumaling ni Amarjet sa pagpatay dahil nagkaroon pa siya ng pangatlong biktima. Isang araw noong 2007, habang naglalakad ay nakakita siya ng isang sanggol na nasa isang stroller. Ang bata ay kinilalang si Baby Khushbu, 6 na buwang sanggol. Iniwan ito sandali ng inang si Chunchun Devi habang mahimbing na natutulog sa ilalim ng isang puno. Dito ay kinuha ni Amarjet ang mahimbing na natutulog na sanggol at dinala niya sa masukal na bahagi ng lugar. At doon, tulad ng una niyang naging biktima, ay paulit-ulit niyang pinukpok ang ulo ng bata ng bato hanggang sa madurog ang ulo nito bago niya ito ibinaon. Nang makabalik si Chunchun Devi ay nag-hysterical ito dahil sa pagkawala ng anak at humingi ng tulong sa mga pulis maging sa mga tao sa paligid para tulungan siyang maghanap sa sanggol. Ilan sa mga kapitbahay nila Amarjet na nakakaalam sa sikreto nito ang lumapit sa pulis at nagsabing baka ito ay may kinalaman sa pagkawala ni Khushbu. Kaya naman agad nilang hinanap ang bata at dinala sa estasyon para sa ilang katanungan. At sa pamamagitan lamang ng ilang supot ng biskit ay nagsimulang magkwento si Amarjet sa kanyang mga ginawang pagpatay, maging sa mga nauna niyang biktima. Itinuro niya din kung saan niya ibinaon ang kawawang si Khushbu. At sa pagkakataong ito ay hindi na siya nagawang pagtakpan ng kanyang mga magulang dahil nagsimula na itong magsalita bago pa man sila dumating sa tanggapan ng pulis. Ngunit sa kabila nito sa batas ng India ay hindi maaaring makonvict si Amarjet sa krimen dahil sa sobra pa itong bata. Kaya naman ay inilagay nila ito sa isang juvenile home kung saan ay sumailalim siya sa mga psychological examination. Ayon sa kanila, si Amarjet ay nagkaroon ng behavioral disorder kung saan ay hindi nito alam ang pagkakaiba ng mali at tama. Ang nasabing social behavior ay common sa mga nahuhuling serial killers. Ito umano ay sanhi ng chemical imbalance sa ating utak at ito ay namamana o hereditary. Ganun pa man, ito naman umano ay naiiwasan sa pamamagitan ng tamang paggabay ng mga dalubhasa. Ang children's home kung saan si Amarjet idinala ay matatagpuan sa bayan ng Mungir sa Bihar, isa sa pinakamataong syudad sa East India. Ayon sa report, si Amarjet ay nakalabas na noong 2016 sa edad na 18. Ang kanyang kasalukuyang kinaroroonan ay hindi ipinaalam sa publiko, subalit ayon sa kanila, si Amarjet ay naninirahan gamit ang kanyang bagong pangalan. Hindi rin inilabas sa media ang iba pang impormasyon tungkol sa kanyang pamilya para protektahan ang mga ito sa galit ng publiko. Si Amarjet ay kasalukuyan ng nasa edad na 23 at sana ang 23 years old na si Amarjet ay hindi nakagaya ng 7 taong si Amarjet noon.
Sana po ay nagustuhan nyo ang isa na namang kwento na akin pong ibinahagi. Marami pong salamat sa patuloy na pagtangkilik ng akin pong mga video. Huwag nyo din pong kalimutang mag-iwan ng inyong saloobin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.